Tay, alam mo ba yung pinaka-nakakatakot at pinakamalakas na warriors sa history ng mundo? Teka, parang alam ko yung nakakatakot na kawal or warrior sa history ah. Yung ba yung mga Mongols? Hindi ako sure ah. Tama, ang galing mo tay ah. Sige na tay, kwento mo sa akin, paano sila nakakatakot? Hindi ko masyado alam eh. Alam ko lang, marami talaga sila napatay. Sinasabi na yung time nila, 10% ng population ng buong mundo ang pinatay nila sa pamumuno ni Genghis Khan. Ma-imagine mo ba yun? 50 to 60 million people daw. Yung nadiskubre ng mga scientists ang libingan kung saan marami sila pinatay, ay nakita nila na numipis ang carbon layer ng lupa sa sobrang dami tao na pinatay nila. Numipis? Teka tay, ano yung carbon layer nga pala? Ang carbon dating ay ginagamit para malaman ang bilang ng pagbabago ng lupa na nagpapatong-patong sa bawat era, bawat panahon, ganyan. Ginagamit din ang carbon dating ng mga archaeologists at scientists para malaman kung gaano katagal na or ano ang edad na isang bagay na nadidiskubre nila sa ilalim ng lupa. Ang galing ah. Anyways, sila ang nag-imbento ng paggamit ng binaligtad ng pana para mas malakas ang talsik ng araw. Ang tumalo lang sa kanila ay mga Japanese samurai. Samurai ang tawag sa mga elite nilang swordsman or yung sila ang pinakamagagaling na mandirigma ng mga Japanese noon. Nung pinasok nila ang Baghdad, lahat halos na mga Muslim dun ay pinatay nila. Sa sobrang dami ay bundok-bundok na mga bungo at buto ang makikita mo sa paligid. Grabe talaga yung ginawa nila sa mga taga-Baghdad. Nagkaroon ng isang buwan sa time ng pananakop nila na isang Mongolian ay pwedeng pumasok sa kahit sinong bahay at pwedeng pumatay sila ng kahit ilan sa pamilya na nakatira sa loob. Lalaki, babae, bata o matanda. Isang buwan yun. Lahat ng libro ng Islam ay tinapon nila sa dagat at halos magkulay itim ang tubig sa dami na nagkalat na libro. Noong mga panahon kasi na yun ay tinta ang ginagamit nila sa pagsulat na hango sa tinta ng pugita at hindi pa sila gumagamit ng ballpen or pentel pen or markers. Yung leader nila na si Genghis Khan ay sobrang tapang at pagkasadista. Marami rin na babae na pinagsamantalahan niya. Sa katunayan daw, ayon sa science, 1 out of 10 na tao na nakatira sa lugar nila hanggang ngayon ay may genes ni Genghis Khan ayon sa DNA testing at ayon sa 2003 studies on research, 16 million na lalaki na nabubuhay ngayon ay may genes ni Genghis Khan. Ayon sa kasaysayan, pinatay din niya ang kapatid niya nung bata pa sila dahil kinuha ng kapatid niya yung isda na nilalaro niya. Ma-imagine mo ba yan, tay? Hindi lang yan. Yung Shah of Choresma ay nagpadala ng delegates sa Jin of China para tulungan sila alamin kung gaano kalakas at gaano kalaki ang mga Mongols. So, yung papunta na sila doon, tas sa una nilang tingin sa kampo, sa kalayuan, napansin nila na parang may mga bundok na nababalot ng snow. Pero, nung lumapit pa sila ng maigi, nakita nila yung mga puting bundok pala ay mga bundok ng mga nagpatong-patong na kalansay na mga napatay nila. Grabe no? Sa dami lang mga tao na napatay, hindi na madaanan ang mga kalye dun kasi nagputik na sa dami ng mga nabubulok na laman ng tao. Sobrang baho na rin, kaya pati sila umalis na dun. Wow!